Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya dito, God PM, ganyan gusto ko ng mga caption girls. You know, this year is not good for marriage according to Peng Shuy. Kaya alam naman nating si Kimi, nagpapungsoy pa siya, kaya take time mo na sila and enjoy their popularity. Wait na lang natin kung kailan ang kasal nila kasi naka-preserve na egg cell but only matanda na sila para makita yung pagdadalaga at pagbibinata ng anak nila. God bless us all, especially to KP and you, Dries, and your family. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Daya. Kahit nasabihin natin na nagpa-preserve po ng egg cell si Chinita Princess dito po sa ibang bansa, syempre mga kakimpaw, iba pa rin po yung ikaw mismo ang nagdala sa sinapupunan ng iyong anak, 'di ba? And sana ay maranasan, maramdaman nyo ni Chinita Princess mga kakimpaw dahil doon pa lang po nagsisimula na yung pagiging mother mo. Huwag na sanang antayin pa ni Kim and Paolo Abilino na mawala po yung popularity nila bago po sila magdesisyon na maglagay sa tahimik or mag-settle down, 'di ba? Kasi nga po, dumadaan at lumalakad ang oras at panahon. Syempre, mahirap na pong ibalik yung mga panahon na nawala, 'di ba? Mas masarap nga pong makasama ang mga anak ng mas mahaba and syempre makabanding ng mas matagal pa. Kaya naman, hindi sa pamamressure mga kakimpaw, tayo ay nagpapayo lamang or nagbibigay ng advice for Kim and syempre for Paolo Abilino. Sayang naman yung ganda nila, 'di ba? And kapugian kung hindi po nila yan gagamitin at ipapasa po sa kanilang mga magiging anak. Kaya manifesting mga kakimpaw na makapagdesisyon na sila sa mga susunod po na taon. So this year, hindi po talaga kasi nga pangit magpakasal this year. So siguro, sa mga susunod po, antayin natin yan. Okay? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan itong naging tweet sa ex ni Chinita Princess na kung saan inaloka nga po ng malala si Chinita Princess mga kakimpaw. Sabi niya kasi dito, obsession, nakakaloka. Tapos nag-reply dyan si Darren. Sabi po ni Darren Espanto, let's eat noodles together again, bestie. Backrooms this time. And then, nag-reply po dyan si Chinita Princess. Sabi po ni Kim Cho, Diyos ko, bestie, eto ka na naman sa spotty Kenemerlu. So, ganyan po talaga magkulitan mga kakimpaw si Chinita Princess. And syempre, si Darren Espanto. Sila lamang po talaga yung nakakaalam kung ano po yung pinag-uusapan nila dito mga kakimpaw. Pero sobrang naaaliw ang mga Kimpaw fans pag nagkukulitan at naghaharutan sila sa mundo po ng social media. Dahil si Darren, makakimpaw din po yan eh. All out support din po yan sa relasyon nila ni Paolo Abilino. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw, itong bagong announcement po ng TFC Australia na kung saan ay may pa-blind item nga po sila doon para po yan sa isang actress na magjo-join para po yan sa ASAP Sydney, Australia. So lahat po ng description ang tumutukoy doon ay si Chinita Princess. Dahil nga po dito mga kakimpaw, marami po ang nag-react na Kimpaw fans. Since wala daw pong pumapansin sa ticket po para sa ASAP Sydney, Australia, gusto atang ipa-sold out, kaya dinagdag nila itong si Chinita Princess. Mukhang kinakailangan daw po ng ASAP Australia
ng breadwinner para po makahatak sa mga OFW. Ganyan po yung mga usapan nila mga kakimpaw. So ayan, ipiplex ko na lamang po sa mga screen ninyo. Sabi nga dito mga kakimpaw, it seems tough to make ticks need to strengthen up. Then sabi pa ng isa, need nila ang breadwinner, isama nyo na rin yung isa. Komento pa ng isa, we only vote the tickets because we love to see Kim. So therefore, of us hoping Kim would be there. So si Trinita Princess na lamang po talaga at Paolo ang inaantay po ng lahat para po bumili ng ticket. Etong mga Kim Pao fans sa Sydney, Australia. Pero ang inanunsyo pa lamang po mga Kim Pao ng TFC Australia ay si Trinita Princess pa lamang. Wala pa pong Paolo Avellino mga kakimpaw silang inilalabas dito. Kaya malaking palaisipan mga kakimpaw kung kasama nga ba talaga si Paolo Avellino. So para sa akin mga kakimpaw, pag may Kim Chiu, syempre may Paolo Avellino. Kasi ito po yung panghatak nila ng mas maraming mga audience, 'di ba? Malakas po kasi ang Kim Pao dito po sa ibang bansa. Kaya pag may Kim Chiu, may Paula Avellino. Pero syempre hanggat wala pa pong official announcement at statement ang TFC Australia, hindi po nako-convince kasi yung iba. So kailangan daw muna malaman nila kung may Paolo Avellino ba talaga bago sila bumili ng ticket. Kasi mamaya baka hindi naman daw kasama si Paolo Avellino mga kakimpaw, kaya hindi daw muna sila bibili ng ticket, aantayin daw nila yung announcement for Paolo. So masyadong naninigurado ang mga Kimpaw fans, sabay syempre malaki-laking pera po yung ilalabas nila dito sa isang ticket pa lang. Kaya kailangan talagang manigurado ang mga Kimpaw fans kung present pa dito si Paolo or ang tambalang Kimpaw. Sa kabilang banda, meron ding nag-iisip na baka daw po ito ay fake news, baka daw ginagamit lang si Trinita Princess and Paolo Avellino para pumahatak yung mga audience na bumili po ng ticket. So nakita natin na mismong TFC Australia na po ang nag-anunsyo at nag-post nito. And base naman sa mga description, isa lamang po ang tinutumbok, walang iba kundi si Trinita Princess. The way pa lamang ng 2 decades, diba? Chinita Princess yun. And then yung No Alibay, Kim Chiu din yun. Diba? Doon pa lang po sa mga description, Kim Chiu talaga yung tinutukoy nila doon. Dahil sa oras po na walang Kim Chiu or Paula Avellino pero nag-anunsyo sila ng ganito, marami pong magagalit, marami pong magwewelga, marami po ang magrarally at magrereklamo. So hindi po yan nila gagamitin lang si Kim and Paolo para makagain po ng mga audience. For real po talaga yan. Panghuli lang talaga nilang inaanunsyo si Kim and si Paolo Avellino para nga naman mas exciting. And mag-June pa lang naman bukas. So may may isang buwan at kalahati pa naman tayong mag-aantay. Kaya wait na lang natin. Huwag kayong mag-alala mga kakimpaw kasi for sure, makakasama naman talaga dyan si Paolo Avellino. Basta ang importante dito may Chinita Princess na at alam naman natin pag may Chinita, may Paolo Avellino, 'di ba? So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.